Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikatlong pagbubulay tungkol sa series natin itong hanggang sa first week ng December, tungkol sa ang Ebanghelyo. At sa nakalipas na 2 linggo, tinalakay po natin o nagbulay tayo tungkol sa Diyos na ating manlilikha. At sabi sa narinig nating mensahe, bakit mahalagang doon tayo mag-umpisa? Dahil dito nagsimula ang buong mensahe ng buong Kristyanismo. At ang Biblia ay dito rin nag-umpisa nang sabihin ng Genesis 1 verse 1 ng pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kaya lahat ay dito nagsimula at sabi ng author ng book na yon, tama lamang na dito din natin umpisahan ang pagtalakay at pagpapaliwanag tungkol sa ang Ebanghelyo. Kaya lahat ay dito nagsimula. Ang Ebanghelyo ay nag-uumpisa sa Diyos na manlilikha. Sa naunang linggo, tinalakay sa atin o ibinahagi po sa atin ang katotohanan tungkol sa pagiging tungkol sa Diyos na manlilikha. Siya ay merong karapatan sa ating mga buhay. Siya daw ang nagmamay-ari sa atin. At dahil doon sa katotohanan yon, siya ay may karapatan na utusan tayong sambahin siya at mamuhay tayo sa paraang gusto niya para sa bawat isa sa atin. Sa nakaraang linggo naman, ibinahagi sa atin at higit nating nakilala ang Diyos nating manlilikha sa ilang mga katangiang ibinahagi sa atin. Ang Diyos nating manlilikha ay Diyos na mapagmahal. Siya ay Diyos na banal at siya ay Diyos na matuwid. Ngayon pong umaga ay magpapatuloy pa rin tayo, magdadagdag pa tayo ng isa pang pagbubulay tungkol pa rin sa Diyos na ating manlilikha. Yung salita mismong manlilikha ay nagbibigay na po sa atin ng isang mahalagang mensahe tungkol sa Diyos, na lahat ay nag-umpisa sa Kanya at nasa kamay din ng Diyos magtatapos ang lahat ng Kanyang nilikha. Ang sabi po ng Colossus chapter 1 verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa langit at ng nasa lupa ay nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kaya walang anumang nabubuhay at nag-iiksi sa mundong ito at maging sa labas ng daigdig na ito ang hindi nagmula sa Diyos. At yan ay malinaw na binibigang diin ng salita ng Panginoon. Ang lahat ay nagmula sa Diyos at gawa ng Diyos at sabi ng talata, para sa Kanya. Ngayon, pinatutunayan lamang nito kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Tunay siyang makapangyarihan at kung gaano kahusay at kagaling ang ating Diyos bilang manlilikha. Ngayon, kung pagmamasdan po natin ang mga gawa ng Diyos, tayo daw ay talagang mamamangha at hindi pwedeng hindi mamamangha ang isang taong makaka-appreciate at makakaunawa ng kung papaano nagawa o ginawa ng Diyos ang mga bagay na Kanyang ginawa o nilikha. At sabi ng isang libro, kung pagmamasdan lang natin ang buong kapaligiran ng mundong ito at maging ang labas ng mundong ito, tayo mamamangha kung paanong napakahusay, napakagaling ng Diyos na lumikha ng lahat ng ito. At siyang tunay, ang Diyos nating manlilikha ay tunay na mahusay, magaling na Diyos. Nag-agree po ba kayo doon? Lahat ng ito ay gawa ng Diyos. At ang isa pang nakaka-amaze na katotohanan sa paglikha ng Diyos ay lahat ng ito ay ginawa niya sa pamamagitan lamang ng Kanyang salita. Siyempre, liban lamang sa ating mga tao. Na mas, sabi nga nung nakaraang mensahe, mas naging personal ang Diyos nang nilikha niya ang tao. Ito daw ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang katotohanan tungkol sa tao. Na sa lahat ng ginawa at nilikha ng Diyos, ang tao ay merong espesyal na pagturing ang Diyos.
Sabi pa ng Efeso chapter 2 verse 10 at sa ABAB na Tagalog version ng aking babasahin. Ganito ang sabi, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ngayon, ang lahat ng ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos ay pawang maganda. Kaya nga bawat araw natatapos siyang maggumawa, sinasabi doon at ang Diyos ay nasiyahan. Ngunit nang pagkatapos siyang gawin o likhain, lalangin ang tao, sinasabi ng talata, at ang Diyos ay lubos o labis na nasiyahan. At pinapangalawahan ni Pablo sa talatang ating binasa na tayong mga tao ang pinakamahusay na gawa ng Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw ang pinakamahusay na gawa ng Diyos. Pinakamahusay. Hindi lamang tayo basta ginawa. Tayo ay mahusay at pinakamahusay sa lahat ng kanyang ginawa. Ngayon, mahusay ang lahat ng nilikha ng Diyos. Hindi naman nagsasabi ito na less yung ibang mga ginawa ng Diyos, kumbaga parang binasta-basta lang. Mahusay ang lahat ng ginawa ng Diyos, ngunit higit na mahusay sa timbangan ang naging lagay ng tao. Hindi tayo basta-bastang nilalang. Kaya wag nating mamaliitin ang ating sarili dahil tayo ang pinakamahusay na likha ng ating Diyos. Ngayon, ang mga katotohanan pong ito'y napakahalaga, hindi lamang para maintindihan natin ang Ebanghelyo, kundi para ma-appreciate natin kung gaano kaganda ang mensahe ng Ebanghelyo at bakit nga ba ito tinawag na mabuting balita. Ngayong umaga po, ay pagbubulahin naman natin ang ilang mga implikasyon ng katotohanan ito tungkol sa Diyos na ating manlilikha. Ano ang implikasyon nito sa atin? Meron pong tatlong mahalagang katotohanan. Ang una, ito ay nagsasabi sa ating mayroong layunin ang Diyos sa paglikha niya sa atin. Babalikan lang natin yung talata sa Genesis chapter 1 verse 26 na nagsasabi ng ganito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. At siya'y pinagpala at wika niya, magpakarami kayo. At punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig. At ito'y pamahalaan. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng may ilap na hayop, maging malaki o maliit man. Ang sabi doon sa book na medyo reference namin ito, sabi ng author, ang Diyos na manlilikha ay marunong sa lahat. Kung gayon, hindi siya basta-basta na lang lumikha ng mga bagay. Lahat ng nilikha ng Diyos ay nanggaling at resulta ng kaisipan, plano, at paglikha mismo ng Diyos. At ginawa ito ng Diyos dahil meron siyang layunin para sa bawat nilikha niya, lalong-lalo na sa ating mga tao. Yan tayong nilikha ng Diyos, sabi doon sa yung na-assign sa akin na topic, yung aming pong pag-aaral na tuwing Tuesday, sa Lucia Laurel Chapel. Bahagi doon sa aking nadaanang pagtuturo at napag-aralan na tayo nilikha ng Diyos na meron lang tapos na plano. Ibig sabihin ay bago pa nilikha ng Diyos ang tao o nilang ng Diyos ang tao, nauna nang tinapos ng Diyos yung plano para sa tao. Kaya bago pa man likhain ng Diyos ang tao, tapos na ang plano niya para sa bawat isa sa atin. Sabihin mo sa iyong katabi,
Hindi ka pa nabubuo sa tiyan ng iyong ina, tapos na ang plano ng Diyos sa buhay mo. Meron ng tapos na plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At pinapatunayan lamang nito na bawat isang nilalang ng Diyos ay tunay na mahalaga sa Kanya. Yung sabi ng isang author, ang totoong halaga ng buhay, nating ito ay masusumpungan doon sa layunin ng Diyos. Unless na madiscover mo kung anong tunay na layunin ng Diyos sa buhay mo, hindi ka magkakaroon ng tunay na makabuluhang buhay sa mundong ito. You will never really enjoy yung buhay na itinalaga ng Diyos para sa iyo unless na maunawaan mo kung ano ang layunin ng Diyos para sa buhay mong iyan. Habang buhay kang maghahanap ng maraming bagay tungkol sa mundong ito at sa buhay mo at sa sarili mo. Sabi ng yung Efeso chapter 2 verse 10, yun yung binasa kong talata sa introduction kanina. Pero basahin natin sa common version natin sa Tagalog, MBB, Efeso chapter 2 verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Dito po sa aking hawak na Bible rin. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Yung keyword na gusto kong ma-catch up natin doon ay yung salitang na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Yun daw po ay tumutukoy doon sa katotohanang wala pa ang lahat ng bagay, tapos na ang plano ng Diyos. Kumbaga nakasalansa na ang lahat ng ito, nakaredy na. Sa talatang ating binasa po doon dito sa Genesis, mapapansin natin ang ilang mahalagang katotohanan tungkol sa layunin ng Diyos sa paglikha niya sa tao. Pero gusto kong pukusan natin itong isang mahalagang katotohanan ito. Doon sa praise na nagsasabi ng ganito, lalangin natin ang tao na kalarawan natin. Kung uunawain po natin yung talatang ito, ang pangunahing layunin ng Diyos sa paglikha niya sa tao ay upang mahayag ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos sa buhay ng tao. Upang mahayag ang kabutihan at kagandahan ng Diyos sa buhay ng tao. Yun ang talagang nasa isip ng Diyos. Kaya sabi doon, lalangin natin ang tao na kalarawan natin. Ang tao ay nilikha ng Diyos para ma-display ang kagandahan ng Diyos sa mundong ito. At yun ang sinira ng kasalanan. Yun ang inalis ng kasalanan. Nawala sa tao ang kakayanan at karapatan na ma-display ang kagandahan ng Diyos. Dinisqualify tayo ng kasalanan. At dito natin maunawaan mga kapatid, kung bakit napakahalaga ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang kamatayan sa krus, tinubos niya ang ating mga kasalanan, iniligtas tayo sa kapahamakan, at binigyan ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Pero ang tanong ng isang tanong, para saan ba ang lahat ng doon? Para daw ba saan ang lahat ng iyon? Ito'y para maibalik tayo sa orihinal na layunin ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha. Para maging kalarawan niya. Hindi kaya ng tao na makabalik sa original na disenyo ng Diyos para sa atin. Sa ating original na kalagayan. Dahil ang kasalanan ay masyadong naging napakalaki ng naging epekto sa buhay ng isang tao to the point na kahit yung hanapin ng Diyos ay nawala. Sabi ni Pablo sa Roma chapter 8 verse 28 hanggang verse 30. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag
alinsunod sa kanyang layunin. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At siyaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring niyang ganap ay niluwalhati din naman niya. Ngayon, kung susundan po natin itong waring cycle ng paggawa ng Diyos sa tao, inirestore ni Jesus ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Mula sa pagiging hindi karapat-dapat, dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus, tayo'y pinaging dapat muli sa harapan ng Diyos. At sabi ni Pablo, itinuring tayong ganap. At ngayong tayong itinuring na ganap, niluluwalhati din naman niya. Dati ang buhay natin walang saysay at walang kabuluhan. Ngayon nabubuhay na tayo para sa layuning magbigay ng karangalan at kaligayahan sa Diyos. Alam niyo po, ang isang taong hindi pa malinaw ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay, pawang hinahanap niya ay makapagpapaligaya sa kanyang sarili. Pero sa isang taong naging malinaw sa kanya kung anong dahilan kung bakit siya nabubuhay, ang pinakalayunin niya ay mabigyang kaligayahan ng Diyos. Kaya kung hanggang ngayon ay naroon ka pa sa isang kalagayang ang pawang inahangad mo ay kung ano makapagpapaligaya sa iyo, baka hindi ka pa nakakarating sa pagkaunawa kung anong tunay dahilan kung bakit ka nabubuhay. Dati ang buhay natin umiikot na lamang sa mundo at sa mga bagay sa mundong ito. Ngunit nabubuhay na tayo ngayon para sa Diyos at magbigay ng karangalan sa Diyos. Yan ang dapat na nangyayari sa atin. At yan ang dapat nang makita sa bawat isa sa atin. Ngayon, doon sa bahagi ng lesson na diniscuss namin noong sa Laurel nga na pag-aaral, meron doong question, bakit ba nilikha ng Diyos ang tao? Sabi nung isang argument doon, dahil ba ang Diyos ay nalulungkot? Kaya naisip niyang gumawa ng tao para meron siyang makahalubilo, makafellowship, makausap, kasi ang Diyos ay nalungkot? Hindi. Ang Diyos ay kumpleto kahit wala ang tao. Naunawaan niyo po. Kahit wala ang tao at mawala tayo, at mawala ang lahat ng bagay na kanyang nilikha, ang Diyos ay mananatiling kumpleto. Walang kulang, walang mawawala, hindi siya malulungkot. O sa ibang salita, pwede nating sabihin na ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit wala tayo. Walang kailangan ng Diyos. Pero tayo, malaki ang ating pangailangan sa Diyos. Hiwalay sa Diyos, walang kabuluhan ang buhay nito. At ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na baguhin ang ating buhay mula sa walang halaga tungo sa isang buhay na may halaga. Anong halaga ng buhay nating ito kung tayo pala'y nabubuhay sa maling dahilan o layunin? Hindi po ba? Pagdating sa dulo, magugulat na lamang tayo, bakit dito ako napunta? Mahalaga ang paalala ng Panginoong Yesus sa Mateo chapter 16 verse 26 na nagsasabi ng ganito, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. At ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Maraming tao ang nabubuhay sa mundong ito at even Christians ay halos nabubuhay lamang para sa mundong ito. To the point ang iba ay handang magpakamatay para sa mga bagay sa mundong ito. Na para bang ang buong ikaliligaya ng tao ay naroon sa mga bagay na hinahanap o hinahangad niya sa mundong ito. Isang malaking kahangalan yon
kapag ang Biblia ang ating tatanungin. Ang paghahanap ng kaligayahan sa mundong ito'y walang hanggang paghahanap. Mapapagod ka lamang. Nakakapagod na paghahanap at walang patutunguhang mabuti na paghahanap. Ano daw? Ang paghahanap ng kaligayahan sa mundong ito'y walang hanggang paghahanap, nakakapagod na paghahanap, at walang patutunguhang mabuti na paghahanap. Sinasayang lamang lang natin ang ating buhay sa mga bagay na walang kabuluhan. Ngayon, mahalagang maintindihan daw po natin yung doon sa paglikha, bago nilikha ang tao, unang nilikha ng Diyos ang lahat ng kakailanganin ng tao. Ang lahat ng kakailanganin ng tao para mabuhay ay una daw ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos. Kaya nung matapos likhain ng Diyos yun, ginawa niya ang tao, nilalang niya ang tao. Na kumpleto na sa lahat ng kakailanganin, pangangailangan. Wala nang hahanapin. Kaya kung uunawain natin yung kalagayang iyon, yung sitwasyong iyon, bukod sa mga bagay na nilikha ng Diyos ay para sa Kanya. Ang mga bagay na nasa mundong ito'y ginawa ng Diyos para sa kabutihan ng tao. Para sa pangangailangan ng tao. Kaya kung unawain natin mabuti ang mga bagay sa mundong ito'y sadyang nilikha't ginawa ng Diyos para sa kabutihan ng tao. Ang problema ay ganito, dahil sa kasalanan na baliktad yon. Dahil sa kasalanan. Sa halip na ang mga bagay na nasa mundong ito'y nariyan para sa tao. At sadyang ginawa ng Diyos para sa tao, nababaliktad. Ang tao ngayon ay nabubuhay para sa mga bagay na yan. Para sa mga bagay sa mundong yan. Ang tama dapat ay ang mga bagay sa mundong ito'y para sa tao. Ngunit dahil sa kasalanan, nabubuhay na ang tao para sa mga bagay sa mundong ito. Gayong, nilikha ng Diyos ang lahat ng yan para sa atin. Isa pang mahalagang katotohanan doon sa binasa natin sa Genesis, kung papansinin natin, isa sa mahalagang role na ibinigay ng Diyos sa tao, ibinigay niya ang buong katungkulan at kapamahalaan na pangasiwaan ng lahat ng kanyang nilikha. Kahit yung magbigay ng mga pangalan sa mga hayop. Hindi ba't isang malaking pandaraya ito ng kaaway? Bakit mo ibubuhos ang iyong buhay sa mga bagay na sadya namang nilikha ng Diyos para sa pangangailangan mo? Para sa ikabubuti mo. Bakit mo ibubuhos ang buhay mo doon? Ang totoo ay dahil sa otoridad na ibinigay ng Diyos sa atin na pamahalaan ng lahat ng nilikha, yun ay lalong naghahayag at nagtataas ng katotohanan kung gaano kahalaga at ka-espesyal ang tao sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka nabubuhay para sa mundong ito, nabubuhay ka para sa Diyos at sa layunin niya. Ang totoo po mga kapatid, kung hindi tayo nabubuhay ayon sa layunin ng pagkalikha ng Diyos sa atin, walang saysay ang buhay na meron tayo. Mapasa atin man ang lahat ng bagay sa mundong ito, kung hindi naman nangyayari sa buhay mo ang layunin ng Diyos, wala ring kabuluhan ang lahat ng ito. Isang halimbawa na naisip ko nung kami ay nagbi-meeting ng mga kalalakihan last Saturday, ay yung bangko. Ano ang purpose nung gumawa ng bangko? Ang pangunahing nasa isip ng gumawa ng bangko ay para yan upuan. Yun ang kanyang purpose. Ngayon, kung hindi siya gagamitin para upuan, then hindi niya na isasakatuparan ang nasa isip ng gumawa sa kanya. Nawawalan siya ng kabuluhan. Purpose ang kanya, kung bakit siya ginawa. Kung hindi siya gagamitin ayon sa inisip at nilayo ng gumawa sa kanya. Kung i-display lamang siya sa isang tabi, nawawalan siya ng silbi o pakinabang.
Dahil ang layunin kung bakit siya ginawa ay hindi nangyayari. Ganon din sa atin mga kapatid. Ang halaga natin ay nakasalalay sa pagkaunawa kung ano ang layunin ng Diyos para sa ating mga buhay. At isang mahalagang realization na nakita ko ito, kung bakit tayo inilagay ng Diyos sa iglesia. Ang iglesia ay tulong na ibinigay sa atin ng Diyos para malaman natin at maisagawa ang layunin ng pagkalikha niya sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang iglesia, tinutulungan tayo na maunawaan, madiscover kung bakit tayo nabubuhay. At ano ang specific na role na nagagampanan mo sa kanyang kaharian. Mga kapatid, hiwalay sa iglesia, hindi natin yun masusumpungan. Kung hindi ka nabubuhay para sa Diyos at sa kanyang layunin, gaano man waring kaganda ang mayroon ka ngayon, lahat ng yan isang araw, maglalaho. Walang kabuluhan. Ang Ebanghelyo ay mensahe ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Yan ang tinuro sa atin sa nakalipas sa mga linggo. Na kahit sa kabila ng ating pagsuway at pagsalangsang, naghanda ang Diyos ng solusyon para tayo makabalik sa orihinal na layunin ng paglikha ng Diyos sa atin. Kaya pwede kong sabihin ang katotohanan ito, na ang tumanggi kay Jesus ay pagtangging mamuhay para sa Diyos. Ang tanggihan mo sa Jesus ay ang tanggihan mo, ang tinatanggihan mo mismo yung dahilan kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito. Tayo nabubuhay para sa Diyos at sa kanyang layunin. Ngayon, dahil ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin, ang kanyang gusto, ang pinakamahalaga at dapat na nasusunod, at hindi tayo, wala tayong karapatan na pangunahan ang Diyos kung paano natin dapat patakbuhin ang buhay na ito. Dahil naunawaan niyo po na wala tayong karapatan na patamaan ang buhay na ito sa parang gusto natin. Dahil meron ng tapos na plano at layunin ng Diyos para sa ating mga buhay. Kaya sa ating mga mananampalataya, mahalaga sa atin yung pakikipagniig sa Diyos. At patuloy na paghahanap sa Diyos para tiyakin ang mga bagay sa buhay natin ito. Kasi meron ang nasa isip ang Diyos na gustong gawin sa buhay natin. Meron na siyang nakatapos na plano para sa buhay natin. Kaya mahalaga para sa atin na tayo mayroong panahon palagi na nakikipag one-on-one sa Kanya. At sa tulong ng Kanyang salita, sa tulong ng pananalangin, at sa tulong ng iglesia, nagkakaroon ng linaw ang mga bagay sa buhay natin. At higit na nagiging malinaw sa atin ang direksyon na gusto ng Diyos para sa ating mga buhay. Malinaw na ba sa iyo kung saan ang dapat mong punta? Malinaw na ba sa iyo ang direksyon ng Diyos para sa buhay mo? Tanungin mo nga ang iyong katabi, malinaw na ba sa iyo ang direksyon ng Diyos sa buhay mo? Malinaw na ba? At nakatitiyak ka ba na yung direksyon na yan ay ang direksyon nga na inihanda ng Diyos para sa iyo? Merong layunin ang Diyos para sa ating mga kapatid. Tayo nilikha niya sa layuning iyon. Kaya wala tayong karapatang pangunahan ang Diyos, which brings me sa aking ikalawang punto. Na inaasahan ng Diyos na mamuhay tayo sa layunin ng paglikha niya sa atin. Inaasahan ng Diyos na mamuhay tayo sa layunin ng paglikha niya sa atin. Again, yung ating supporting verse ay nasa Efesos chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa siya upang siya nating lakaran. Ngayon, hindi sapat na alam lang natin kung ano ang layunin ng Diyos. Ngayon, yung general truth ng layunin ng Diyos sa buhay natin ay para tayo magdala ng karangalan sa Diyos.
Kaya kailangan tayong sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus, binihisan tayo ng kanyang kabanalan, kanyang katuwiran, para sa pagharap natin sa Diyos, ang makikita na ng Diyos Ama yung katuwiran at kabanalan ng Diyos. Dahil yun ang original na pagkadisenyo ng Diyos sa tao, na ma-display ang kanyang kabanalang, katuwiran, kabutihan, kadakilaan. At yun ay nagkaroon muli ng katuparan sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Yesus. At mula doon, makapagdala tayo ng karangalan sa Kanya. Hindi sapat na alam lang natin yon. Kasunod ng pagkaalam ay pagsasabuhay. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat mong isinasabuhay. Tayo nilikha na may layunin at sa layuning yon, inaasahan tayo ng Diyos sa mamuhay. Ang layunin ng Diyos ang dapat na maging focus ng ating buhay. Ngayon kung tayo nilikha para maging kalarawan ng Diyos, meron tayong assignment araw-araw na mamuhay sa katuwiran at kabanalan. Maraming mga tao, maraming alam tungkol sa Diyos. Pero hindi ipinapamuhay ang layunin ng Diyos sa buhay nila. Pansinin niyo po, ang mundo at lahat ng narito ay gumagalaw at nabubuhay ayon sa purpose ng Diyos para sa kanila. Ayon sa layunin ng Diyos sa paglikha sa kanila. Lahat ng nilikha ng Diyos, nag-i-exist at gumagalaw, kumikilos na bubuhay ayon sa itinakda ng Diyos na maging purpose nila. Ang nilikha ang araw para magbigay ng liwanag. Ganon din naman sa ating tao. Ang inaasahan ng Diyos na tayo kikilos at mamumuhay ayon sa layunin ng Kanyang pagkalikha sa atin. Ang kasalanan po ay naglayo sa atin sa layunin ng Diyos. Mapanganib ang mamuhay ng hiwalay sa plano at layunin ng Diyos. Walang mabuting idudulot. Nang pasyahan po ni na Adan at Eva na pakinggan at sundin ang sinabi ni Satanas sa kanila, sa halip na manatili sa salita ng Diyos, ano ang nangyari? Nasira at nawala ang magandang plano ng Diyos para sa kanila. Waring nasira. Dahil sila'y pinalayas, pinaalis, at talagang tinanggap nila ang consequence at parusa ng kanilang ginawa. Nawala sa kanila, naalis sa kanila ang magandang kalagayan na dapat na i-enjoy nila. Yan sabi ng isang reference book, hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay nagkamali. Ang Diyos ba ay pumalpak? Nang magkasala sina Adan at Eva, ang Diyos, yung ba ay sasabing, ay ang Diyos pala ay may kapalpakan din ng konti kasi yung kanyang ginawa, sabi ni Pablo, pinakamahusay na gawa ay nagkasala? Hindi. Dahil ang Diyos ay makapangyarihang Diyos. At siya ay marunong na Diyos. At alam niya ang lahat ng bagay. Binigyan niya ang tao ng laya na magpasya sa kanyang sarili kung ano ang pipiliin at gugustuhin. Kaya nga tayo, higit at mas espesyal sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Hindi tayo parang isang robot na nakaprogram ang lahat ng magiging galaw. Ngayon, ang pagkakaroon natin ng layang pumili at magpasya ay hindi naman nangangahulugan na hindi na natin kailangan ng Diyos. Sa halip pa nga, mas lalo natin kailangan ng Diyos dahil ang Diyos na lumikha sa atin ang higit na nakakaalam kung anong higit na mas mabuti at kailangan natin. Kaya nang magkasala ang tao, hindi ang Diyos ang nawalan, kundi ang tao. Pinalaya sila sa Eden at nawala sa kanilang isang buhay na walang problema.
Hindi po ba, bago ang kasalanan, wala namang problemang nararanasan nitong sina Adan at Eva. Wala silang inaproblema na kahit ano. Ang pagtanggi nating sundin ang kalooban ng Diyos ay lalong magdadala ng malaking problema sa ating buhay. Mas mainam ng mamuhay sa kalooban ng Diyos kahit mahirap kaysa mamuhay ng labas sa kanyang kalooban na ang dulo na may kapahamakan at pagdurusa. Sabi kasi ng maraming Kristiyano, ang hirap namang mamuhay na sumusunod sa Diyos kasi ang hirap sundin ang kanyang kalooban. Well, kung gano'n natin tinitinan yun, mas mainam ng gano'n kaysa piliin natin yung waring madali at maalwan na ang dulo naman ay kapahamakan at walang hanggang pagdurusa. Ngayon kapag ka naging malinaw na kung anong layunin ng Diyos sa ating buhay, dapat alam na rin natin kung anong mga dapat ayusin sa ating buhay. Malinaw na ba sa iyo kung anong layunin ng Diyos sa buhay mo? Kung bakit ka nabubuhay? Ngayon kung malinaw sa iyo kung anong layunin ng Diyos sa buhay mo, dapat alam mo din kung anong mga dapat mong ayusin sa buhay mo o dapat ngayon nag-uumpisa kang ayusin ang buhay mo para umayon sa kanyang layunin sa buhay mo. Kapag ka naging malinaw sa atin kung ano ang layunin ng Diyos, hindi natin aaksayahin ang panahon at buhay natin sa mundong ito. Sa mga bagay na walang katuturan. Napakaiksi ng buhay. Kailangan nating maging matalino, samantalahin ang bawat pagkakataon para magawa ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Efeso chapter 1 verse 11 to 12, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa pasimula na maging Kanya sa pamagitan ni Kristo, ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. So pwede ba niyong guhitan yung dalawang yon? Ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, katulad ng nagsasalita dito si Apostol Pablo, at katulad ng kanyang sinasabi sa talatang ito, ayon sa plano ng Diyos at ayon sa layunin ng Kanyang kalooban, tayo tinawag, pinili ng Diyos mula doon. Nang tayo tawagin ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo na siyang ating inaaral ngayon, ito'y nangangahulugan na nakahanda na ang Diyos na muling isakatuparan ang Kanyang plano at layunin sa buhay mo na sinira, na pinigilan ng kasalanan nung una. Kaya sa ating pananalig pala kay Jesus, sa totoong pagsampalataya natin kay Jesus, nung marinig natin ang Ebanghelyo, at ating sinampalatayanan iyon. Ang Diyos ay muling, nahanda na muling gawin, isakatuparan ang Kanyang plano at layunin sa ating mga buhay. Sa oras sa sumampalataya tayo kay Jesus, sabi ni Pablo, kami pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya. Ngayon, ang dapat nating higit na pinagsisikapan pala ay kung paano tayo makasusunod sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Kung ang layunin ng ating buhay ay magbigay ng karangalan sa Diyos, pagsisikapan nating gawin ang lahat ng maaaring makapagbigay ng karangalan sa Diyos. Kung ang layunin ng buhay na ito ay maipahayag ang kagandahan, kabutihan, kadakilaan ng Diyos, kabanalan ng Diyos, pagsisikapan nating isaayos ang buhay na ito to the point na hindi tayo mapupulaan o mapupulaan ng pangalan ng Diyos. If that is the purpose of our life, to display God's beauty, gagawin natin ang buong makakaya natin sa tulong ng Banal na Espiritu
Iiwasan ang dapat iwasan. At tulad ni Jose, tatakbuhan ang dapat takbuhan. At tatayo tayo sa tamang lugar kung saan doon natin higit na mararanasan ang pagtuturo, paggabay ng Diyos. Alam niyo po ba na may mga lugar na hindi tayo dapat pinipirmihan o tinitigilan? May mga lugar na dapat tayong iniiwasan, pero doon tayo pumupunta. Mga kapatid, kung malinaw sa atin ang purpose ng buhay na ito, matalino nating ipapamuhay ang dapat nating ipamuhay araw-araw. Ang naging kamatayan ni Jesus sa krus at pagkabuhay niya muli pagkatapos ng 3 araw, ito hindi akin. Nabasa ko ito na isang statement. Sabi niya, ang naging kamatayan ni Jesus sa krus at pagkabuhay ng muli pagkatapos ng 3 araw, ang puso ng Ebanghelyo. Pero sabi niya, huwag nating babaliwalain ang kahalagahan ng naging pamumuhay ni Jesus bago ang kanyang kamatayan. Kasi bakit daw gumugol pa ng 33 years bago isakatuparan ni Jesus yung plano ng pagliligtas sa tao? Bakit kinakailangan ni Jesus na mabuhay pa ng 33 taon sa mundong ito bago isakatuparan ang plano ng pagliligtas? Ang sabi ng author na yon, para iwanan tayo ng halimbawang ating tutularan kung paano mamumuhay ayon sa layunin at kalooban ng Diyos. Kung isipin mo, oo nga naman, pwede namang immediate agad na gawin ng Diyos yung, kung iisipin natin sa isang mapangusgang isip, pwede namang immediate agad na gawin ng Diyos yun o ng Panginoong Yesus. Pero bakit kailangan 33 years pa ang bilangin? Para iwanan tayo ng isang buhay naman na susundan na pagkatapos natin panaligan yung ginawa ni Jesus sa krus, yung buhay din mismong ipinamuhay ni Jesus dito sa lupa, ang ating magiging pangunahing tularan kung paano tayo mamumuhay. Sino ang tinutularan mo sa pamumuhay mo? Kanino ka tumutulad? Kaya hindi lamang tayo mananalig kay Jesus at sa kanyang ginawa. Kailangan din nating tularan kung paano namuhay si Jesus. Higit na mas magiging, pwede ko sigurong sabihin, higit na mas magiging madali para sa atin, bagaman on some other point, mahirap pa rin yun. Pero higit na mas magiging madali para sa atin yun, na mamuhay sa layunin ng Diyos, kung susundan natin at tutularan kung paano namuhay si Jesus dito sa lupa. Sinabi ni Jesus ang ganitong pangungusap, ang ginagawa ko'y kung anong nakikita kong ginagawa ng aking Ama. Sabi ni Jesus. Iniwanan tayo ng halimbawa ni Jesus kung paano tayo makapamumuhay ng nakapagbibigay kaluguran sa Diyos. At ang best na paraan lamang para mabigyan nating lugod ang Diyos ay kung nagagawa natin ang kanyang kalooban. Kahit nga ang mga utos ay ibinigay ng ating Diyos, hindi lamang para pagbawalan tayo sa mga hindi dapat at kung anong dapat nating gawin. Ang mga utos ay ibinigay para tulungan tayong makabalik at manatili sa kalooban ng Diyos. Ang Ebanghelyo kung gayon ay hindi lamang nag-aalok ng kaligtasan. Ito'y nag-aalok ng bagong buhay. Naunawaan niyo po. Ang dala nating Ebanghelyo, hindi lamang kaligtasan ang dala. Ang Ebanghelyong ating bitbit at gustong ibahagi sa mga tao, bukod sa kaligtasan, ay isang bagong buhay. Buhay na hindi na para sa mundong ito, buhay na para sa Diyos at nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. At pangatlo, mananagot tayo sa Diyos kung hindi tayo mamumuhay ayon sa kanyang layunin. Gagamitin ko din yung isang reference na verse na ginamit last Sunday. Sa Exodus chapter 34 verse 6 to 7 na nagsasabi ng ganito.
Siya ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mapagmahal at maawain, hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinatatawad ng kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Bago ako magpatuloy, nakot ang aking attention doon sa isang illustration na ginamit ni Pastor Manny last Sunday. Yung umuuso ngayon na app na Photolab. Nung aking inamuni-muni yun at nung sinabi ni Pastor Manny tungkol doon, sa isip ko, wala namang masama doon talaga. Parang may ganung pagkontra. Kasi katuwaan lamang. Katuwaan. Pero kung ikaw ay magiging mapanuring Kristiyano at susuriin mo ang mga katotohanan ng salita ng Diyos, kung paano mo babalansehin ang mga bagay na ginagawa mo, na kahit waring katuwaan lang yon, dumating ako sa isang realization na ganito. Yung Photolab din, kasi yung Photolab nga ay inagawa yung larawan mo sa pinaka-younger version mo. Ang problema naman, sabi nga, yung iba, to the point na parang hindi naman na makilala na ikaw yun. Sa sobrang revision naman na ginawa, parang hindi na ikaw, parang ibang tao na. Sa banda ng katuwaan nga lang, walang masama. Pero pagdating sa pagtingin ng tunay na halaga mo bilang isang tao, nagkakaroon tayo ng problema. Pangalawa, sa ating inaiwang halimbawa sa mga tao, lalo na sa mga bata. Ito isinulat ko sa aking, tawag din notepad, din sa cellphone. Ipa-English pa ako, ako na-type ko Pero ganito ang sabi ko, just to share lamang. Ang mundo ay nagbabago at hindi maiiwasan ng pagbabago. Lahat ay nagbabago, lahat ay nag-upgrade. Ang technology, nagbabago, upgrading and upgrading as year goes by. At isa sa malaking pagbabagong meron tayo ngayon ay ang social media. Meron dalawang mukha ang social media, maganda at merong pangit. Sa kagandahan sa good benefits na dala ng social media, kailangan nating gamitin samantalahin kahit sa ebanghelyo para makaabot tayo at makareach sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang paraan. Pero kailangan din nating maging aware sa nakakatakot na dala ng social media. Kung ano ang impact at pagbabagong idudulot nito sa ugali, pananaw, at pagpapahalaga ng isang tao. Sa laki ng pagbabagong gusto ng gawin ng isang tao sa kanyang sarili, bakit niya kailangan gawin yon? Kasi ang tanong doon ay bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? Kailangan nating maging maingat to the point na baka hindi natin namamalayan na tayo ginagamit ng kaaway para lumikha ng maling pagpapahalaga at maling pananaw sa buhay at pagbabago ng ugali ng mga tao, lalo na ng mga sunod na generation pagkatapos natin. At palagi nating ikukumpara sa kung ano ang itinuturo ng Biblia. Ang Biblia, ang basic instruction and manual natin kung ano ang tamang pamumuhay. Hindi ang internet. Hindi ang ating mga nakikita at nababasa sa Facebook at kung anong mga kahit gaano pa kagaganda ang mga quotations. Hindi yun ang ating pangunahing batayan. At kahit sa kung paano natin pahahalagahan ang ating sarili, paano natin paghagandahin ang ating sarili,
Ang Biblia din ang ating titingnan. Papaano ako magiging maganda sa paningin ng Diyos? You can have a better outside appearance sa paningin ng tao. At pwede mong gawin yon anytime na gusto mong gawin. Pero, merong higit na mas mahalaga na appearance na dapat kang ayusin. Ang appearance mo sa harapan ng Diyos. Ang masyadong pagpapahalaga sa ating pisikal at panglabas na kalagayan ay maaaring maging dahilan para makalimutan natin ang higit na mas mahalaga, ang ating espiritual. Ngayon, pinalayas ng Diyos ang tao, si Adan at si Eva sa Eden. Bakit? Dahil hindi na sila nararapat manatili doon. Hindi na angkop ang lugar na yun para panatilihan nila, para tirhan nila. Dahil ang lugar na yun ay lugar na kung saan nakadisplay ang kabanalan, kadakilaan ng Diyos. At ang isang makasalanan hindi na bagay na manatili sa lugar na yon. Ang Eden ay picture ng isang perfect place na kasama ang Diyos at hindi na bagay ang taong manatili doon dahil imperfect na ang tao dahil sa kasalanan. Ang mamuhay sa layunin ng Diyos ay hindi isang option. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi isang option ang mamuhay sa layunin ng Diyos at para sa Diyos. Yun talagang dahilan. Yun talagang dapat mong ipinapamuhay. Ganun ka dapat mamuhay. Ganun tayo dapat mamuhay. Doon tayo dapat mamuhay. Saan dinala ng kasalanan ng tao? Sabi ko kanina, sabi ng Biblia, walang naghahanap sa Diyos, wala kahit isa. Ito ang bad news, mga kapatid. Dahil sa kasalanan, hindi lamang tayo napalayo sa Diyos. Nawalan tayo ng kakayanan na hanapin at kahit naisin ang Diyos. Isipin mo yon. Gaano kalaki ang ginawa ng kasalanan sa tao? To the point na kahit yung naisin ang Diyos ay nawala. Ang hindi paghahanap sa Diyos ay isang malinaw na indikasyon ng naging pagbagsak ng tao dahil sa kasalanan. Kaya kapag hindi na natin hinahanap ang Diyos, meron kang malaking problema. Kapag hindi mo na inadisar ang Diyos, wala ka nang nararamdaman na paghahanap para sa Diyos, meron kang malaking problema. At meron kang dapat ayusin sa kaugnayan mo sa Diyos. Hinangad ni Adan at Eva ang higit sa nararapat na itinakda ng Diyos para sa tao. I'm not judging anyone, lalo na yung mga nag-try na gawin yung photo lab. Pero baka lamang tayo umabot sa punto na ginagawa natin ang mga bagay na lampas na sa itinakda ng Diyos. Na yun ang niloob ng Diyos na maging kaanyuan mo. Larawan mo. Hitsura mo. Sa halip na maging grateful tayo sa Diyos, baka ang ating mga ginagawa ay nagpapahiwatig ng pagiging ungrateful natin. Dahil hindi tayo nasiyahan at natutuwa sa ating kalagayan. Malinaw ang sinabi ng Diyos kina Adan at Eva, lalo na kay Adan. Maaring kainin ang lahat ng naroon sa hardin, maliban lamang sa puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama, dahil sa oras na kainin niyon, mamamatay kayo. Hinangad nila na maging kapantay ng Diyos, dahil ang sabi ni Satanas, kayo magiging parang Diyos pag kinain niyo. Ayos na sana, Ayos na sana ang lahat para kay Adan at Eva. Wala silang alalahanin, walang iisiping problema. Pwede silang mag-sitting pretty lamang. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naghangad sila ng higit sa itinakda ng Diyos. Kaya mapanganib po yung naghahangad tayo ng higit sa itinakda lamang ng Diyos. Pananagutan natin sa Diyos ang hindi nating pagsunod sa Kanyang utos. Malinaw yon sa Biblia.
Hindi pinalampas ng Diyos ang ginawa ni na Adan at Eva, malaki ang naging kabayaran ng kanilang pagsuway. Ang mga utos ng Diyos ay nagsisilbing boundaries natin mga kapatid para sabihin sa atin na hanggang dyan ka lamang. Pag lumampas ka dyan, masama na. Mapapahama ka na. Nang sabihin ng Diyos kay Adan, pwede mong kainin ng lahat maliban doon, nag-set ang Diyos ng boundaries. Pag lumampas ka dito, mamamatay ka, mapapahama ka. Ganon din sa ating mga kapatid. Nilikha ng Diyos ang tao sa layuning magbigay ng kaliwalhatian sa Kanya. Ngayon sa bawat araw ng paglikha ng Diyos, ang Diyos ay nasisiyahan. Ngunit nang likhain niya, ang tao ang sabi niya, at siya'y lubos na nasiyahan. Higit na kasiyahan, unawaan niyo po, merong higit na kasiyahan at karangalang na ibigay ang tao matapos niyang likhain ito. Unawaan niyo po yun, lahat ng ginawa ng Diyos, nagbigay ng kasiyahan sa Kanya. Siya'y nasiyahan, siya'y natuwa ang Diyos. Pero nung matapos niyang gawin ang tao, meron itong mas mataas at ibang klaseng dalang kaligayahan para sa Diyos. Siya'y lubos na nasiyahan. Marahil nga'y dahil nilikha niya ang tao, ayon sa kanyang wangis, at natuwa ang Diyos ng labis ng pagmasdan ng tao dahil nakikita niya ang kanyang sarili. Unawaan niyo po, habang inatingnan niya ang taong kanyang ginawa, nag-reflect yung kanyang sarili, tuwang-tuwa siya. O, pag inatingnan ka ng Diyos, siya ba'y tuwang-tuwa? Tuwang-tuwa ang Diyos. Labis na nasiyahan ng Diyos. At yun ang gustong i-restore ng Diyos sa atin. Yun ang ginawa ni Jesus para sa atin. Ang imposible sa tao, ginawa ni Jesus na maging posible para sa atin. Ang sabi ng Biblia, dahil sa kasalanan, tayo itinuring na marumi, tulad ng isang maruming basahan. Pinarumi tayo ng kasalanan. At sabi pa ng Biblia, dahil sa kabanalan ng Diyos, ang pakisamahan, ang taong marumi, at kahit tingnan, ay hindi niya magagawa. Dahil sa kanyang kabanalan. Yan, ito'y isang mahalagang paalala at the same time babala para sa ating lahat. Na hindi isasakripisyo ng Diyos ang kanyang kabanalan at katuwiran. Kapag tiniis ng Diyos ang kasamaan at hinayaan lang ang kasalanan, mabubuwag ang pundasyon ng kahariang kanyang itinatag. Katumbas ito ng pagtalikod ng Diyos sa kanyang sarili at hindi gagawin ng Diyos yun. Salamat na lamang na sa pag-ibig ng Diyos, nauna na niyang inihanda at itinalaga ang solusyon para ang tao'y makabalik sa Kanya. At sa pamamagitan ng pagsusugo sa Panginoong Yesus, dito sa lupa, para bayaran ang ating mga kasalanan, para linisin tayo sa lahat nating karumihan, tayo ay merong pagkakataon. At ang bawat tao ay merong pagkakataon na magkaroon ng isang bagong buhay sa piling ng Diyos. Kung hindi tayo namumuhay ay sa layunin ng Diyos para sa atin. Merong isang, para sa akin, scary, nakakatakot na paalala ng salita ng Diyos na magiging kalagayan ng isang tao. Darating ang araw, hahanapin natin siya, ngunit hindi natin siya makikita. Sabi ni Jesus sa mga Hudyo, hahanapin niyo ako, ngunit hindi niyo ako makikita. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Binago ng kasalanan ng kalagayan at katayuan ng tao sa harapan ng Diyos. Ngunit purihin ng Diyos na marunong sa lahat, makapangyarihan sa lahat, at hindi nagbabagong Diyos. Naunawaan niyo po, yung isang tawag namin na natural attributes ng Diyos, isa sa natural attributes ng Diyos ay yung siya'y Diyos na hindi nagbabago. At dahil siya'y Diyos na hindi nagbabago,
Ano ang sabi natin kanina sa ating panimula? Nilikha niya ang tao ay sa kanyang larawan. At yun ang kanyang original na plano sa tao. Hindi nagbabago pa rin ang Diyos doon. Na kahit nagkasala ang tao, ang Diyos ay meron ng inihandang plano para maibalik ang tao sa original na plano niya para sa kanya, para sa kanila. At yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Jeremias, ito ay favorite verse ng marami, Jeremias 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo, mga plano hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Alam na ng Diyos. May plano na ang Diyos. Nakaplano na ang lahat sa isip ng Diyos. At kasama doon yung pagsusugo ng ng Diyos Ama sa ating Panginoong Yesus. Ang pagkakasala ng tao hindi nagpapakita ng kahinaan ng Diyos. Na parang bang ang Diyos ay merong failure sa kanyang paggawa. Sa halip, ito'y lalong nagahayag at nagpapakita kung gaano makapangyarihan ang Diyos at marunong ang Diyos sa lahat. Sabi ni Pablo sa Filipos chapter 1 verse 6, natitiyak ko ang mabuting bagay, ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Walang pinasimulan ang Diyos na hindi niya tinatapos. At ang patunay nito ay nang isinugo ng Ama si Jesus dito sa lupa. Sabi ng ating yung Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manalig sa kanya hindi mapahamak. Sa halip ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus, ang tao ay magkakaroon muli ng pagkakataong makabalik sa orihinal na plano at layunin ng Diyos sa pagkalika niya sa Kanya. Walang ibang paraan liban sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus. Kaya ang Diyos ay Diyos na hindi nagbabago kahit sa kabila ng pagkakasala ng tao. Ang Diyos ay desidido pa rin na ituloy ang kanyang orihinal na nilayon para sa tao. At ang Diyos ay hindi mapipigilan kahit ng kaaway, kahit ni Satanas. Na kahit waring si Satanas ay nakasingit, hindi talaga. Ang Diyos ay ang Diyos ay Diyos na marunong, Diyos na makapangyarihan, Diyos na hindi nagbabago. Panghawakan natin mga katotohanan yan. At tayo manalig kay Jesus na siyang tanging paraan, daan, ang buhay, sabi niya, walang ibang paraan para makabalik sa Ama kundi sa pamamagitan